Ang araw sa inyo mga kamaharlika. Ito na lang pumuli ang inyong kamaharlika. No? At meron po akong ibabahagi sa inyo na tinatawag nating DIY coin holder. Tulad po nito. So ibabahagi ko po sa inyo, papakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginagawa. Okay, hindi na po natin patatagalin. So, bago po natin simulan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Hit the like button and subscribe para ma-update ko kayo sa mga bagong video na ilalabas ko. Okay, simulan na natin. So, kailangan natin ng una ay stapler, cutter, ruler, gunting, at lapis. Meron pang isa, ang ating pliers, na. So ito yung mga kailangan natin sa paggawa ng ating DIY card holder. At meron pang dalawang importanteng bagay na hindi mo dapat kalimutan kahit kalimutan ka na niya. Oh, no. Itong pinaka-importanteng bagay, ang ating folder, brown folder. So ito po kasi medyo nakat-cut ko na at terereng! Yan. Ang ating tawag ito, plastic cover na po. Okay, simulan na natin. Una, kunin ang folder, no? Tapos gamit ng ruler at lapis, kukunin natin yung sukat. So dito po, kailangan natin ng 10 cm. So, kukuha tayo ng 10 cm. Tapos, gamit ng ating gunting, mag-ingat sa paggamit ng gunting, lalo sa mga bata, kung mapanood po ninyo to, magpatulong sa mga nakatatanda, ha? Para maiwasan natin ang anumang uri ng disgrasya. Okay, gamit ng gunting, guguntingin natin yung ating sinukat, na ito ay 10 by 5. So, 5 mm yung kanyang gilid, at yung kanyang haba ay 10 mm, no? Yan. Tapos yung gilid. Ulitin ko, ha, ingat po sa paggamit ng ng gunting, lalo na kung may batang na manunood dyan. Okay. Ngayon, yung ating 10 by 5 na ginupit, ating tutupiin sa gitna. So, ilalabas natin yung puting bahagi. Tingnan sa gitna, tulad nito. Yan. So, meron na tayong 5 by 5 na ginupit na folder, no? Folder. Tapos, gamit ng ruler, lapis, at yung barya na ilalagay natin. So, dito po gagamitin ko ay ang United States $quarter. So, ito ay year 2000. Okay. So, kukunin natin yung gitna, tsahin na lang natin. Tapos,
gamit ng lapis, guguhit na natin yung pinakagilid. Sa pagguhit, wag pahiga yung lapis. Dapat ay patayo para magkaroon ng espasyo. So hindi masyadong dikit doon sa pag binutasan natin, hindi masyadong dikit yung barya kasi magkakaroon ng pagkakataon na baka sumikip, no? Sumikip yung paglalagay ng barya natin. So patayo yung ating pagkuha ng sukat para magkaroon siya kahit na maliit na espasyo. Yan, para po hindi siya masyadong fit ang butas na gagawin natin mamaya. Okay. Ruler? Ano ba gagawin ng ruler? Wala pala itong gagawin. Bakit kasi lumabas dyan? Balik ka doon. Ito lang pala kailangan natin, lapis. Tapos, gamit ng cutter. Cutter pala, hindi ruler. Palit kasi ruler eh. Kailangan ko cutter eh. No? Kasi gamit ng cutter, lalagyan natin siya ng ikakat natin yung pinakagitna. Tulad nito. Siguraduhin niyo lamang na hindi lalagpas doon sa guhit ng kabilaan, no? So lalagyan natin siya ng mga guhit, marami. Okay, so meron na tayong ganito. Okay. Ngayon, gagamitan ulit natin ng gunting. Guguntingin natin yung gitna. Okay, so nagunting na natin yung gitna. Ngayon, kukunin naman natin yung kabila. Yung kabilang side. Tulad dito. Sa pagkuha ng kabilang side, lalagay natin yung barya. So, ang ginagawa kasi ng iba, ginuguhitan kagad nila dito. Ako po, hindi. Kasi, yung magiging guhit ay hindi magiging pantay katulad dito. Kasi minsan, o madalas, kapag natin hindi pantay yung guhit na yan. So, ang ginagawa ko, ilalagay ko ulit yung barya, no? Tapos, saka ko iaangat yung front cover. Yan. Tapos, didiinan ko yung barya. Saka ko iangat yung front cover. Tapos, saka ko muling guguhitan. Okay. Tapos, gamit muli ng cutter. Muli, gamit ulit ng gunting. Guguntingin natin yung pinakagitna. So, kaya natin ginagawa na kinakater yung gitna bago natin guntingin kasi mahirap siyang guntingin kung hindi natin ikakater yung gitna. Kasi pag ginata natin yung gitna, mas madali siyang guntingin. Makukuha natin yung kahit pa paano, hindi naman perfect kasi wala naman perfect talaga. Tapos kahit pa paano, malapit sa katotohanan yung ating gagawin, no? Okay, so meron na tayong ganito, no? Mayroong bilog sa gitna. Ngayon, kukuha naman tayo ng plastic cover. So, plastic cover naman,
kukunin, yung silbi naman ito, siyang maging ilalagay natin palaman doon sa gitna. Okay, tulad nito. So, kukuha na ko ng sukat ng ating plastic cover. Okay, tapos tutupiin natin yung plastic cover sa gitna. Tsaka natin ilagay sa kapalaman doon sa ating brown envelope. Sa ating folder, no? Sa ating folder. Okay, tandaan, yung puting bahagi ang gagamitin natin. So, babalik rin natin siya. Tapos, ilalagay natin sa gitna yung plastic cover. Okay. Doon sa mga lumalabas, sa mga gilid, guguntingin natin yan para walang excess, no? So, hindi siya pangit tignan. So, guntingin natin yung mga excess na to. Yan, pasok sa loob. Okay. So, sa taas, meron pa. So, guntingin natin taas. Yan. Tapos, lagay sa gitna. Okay. So, yung iba, ang ginagawa, nilalagay kaagad nila yung barya o yung kanilang barya doon sa gitna bago nila stapler. Sa akin, stapler ko muna, no? So, gamit ng tararan, stapler. Stapler ko muna yung tatlong bahagi, ang tatlong gilid, yung tatlong gilid niya. Okay. Yan. Tapos, saka ko ilalagay yung ang aking barya sa loob. Tapos papantayin natin sa abot ng makakaya natin. Kahit ayaw nyo na, papantayin pa rin natin yan. At ipipilit natin. Huwag naman ipilit kasi sakto naman yan. Huwag kang mag-alala. Sa sakto yan. Sakto yan, no? Ang sinukat, no? Ganda. Yan, no? Parang sinukat, to. Ayos. Nobody's perfect. Pero ito, almost perfect. Tapos, saka ko ilalak yung pinakagitna. Okay, pliers naman. Ipitin natin yung mga, kasi meron siyang nakaumbok ng mga stapler, no? So, para matanggal natin yung umbok, yan. Gagamitan natin ng pliers. Okay, meron pa. Okay, so meron na tayong DIY coin holder. So ito na po siya. Now, so pwede natin siyang isama dun sa mga nagawa natin. Okay, yun po. Yun lang, muli, maraming salamat po sa mga nanood at manunood pa. Muli, ito si Kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ni Maharlika. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po. Peace.